Ngayong umaga is our Grace Giving Sunday. What is Grace Giving Sunday? Throughout the year, ay nagtatakda po tayo ng isang Sunday na kung tawagin po natin ay Grace Giving Sunday. Actually, nag-evolve na lamang ito. Nagsimula po ito na generous giving, sacrificial giving, first fruit, at ngayon ay tinatawag po natin na grace giving. What is grace giving? Throughout the year, there is a Sunday kung saan ipapahayag po natin ang ating taus-pusong pasasalamat, pag-ibig, at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. At yung ibibigay po natin, it represents how much and how deep our love toward God is. Kung gaano kalalim at kalaki ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, minsan hindi sapat yung sasabihin lang natin, Lord, salamat. Hindi sapat yung every Sunday nag-church tayo. Hindi sapat na naibibigay natin yung mga tithes natin. Gusto nating higitan pa yung mga bagay na yun na ginagawa natin to the point na talagang maramdaman ng Panginoon gaano kalaki ang ating pasasalamat sa Kanya. And that is grace giving. Ngayon, bakit natin siya tinatawag na grace giving? You are giving beyond your capacity to give. Sapagkat kung magbibigay ka, ayon lamang sa kaya mo, then it's not grace. Sapagkat kaya mo eh. But if you are going to give beyond your ability, beyond your capacity, then it is grace. Sapagkat makakayanan mo yon dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya siya tinatawag na grace. Alam ko po, marami po tayong mga pangangailangan sa kanya-kanya nating mga buhay at mga pamilya. Pero gusto nating makita kung paano i-demonstrate ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan na kahit wala na tayo, magagawa pa rin natin ipahayag ang ating pasasalamat sa Panginoon. This morning, I want to open your Bibles with me in 2 Corinthians chapter 12. I'm sorry, yung mga pinagawa ko pong PowerPoint kay Iros, hindi na muna natin gagamitin yan. Isang tabi nyo na muna yan. Sometimes, nalilimitahan ako kapag meron ako sinusunod na outline. Yung parang nakatali ako doon. Napakarami kong gustong sabihin pero kailangan kong sundan yung outline. Pero ngayong umaga, please forgive me. I will try to be extemporaneous sa pag-aaral po natin ng salita po ng Panginoon because so much needed to be said. 2 Corinthians chapter 12, tayo pong lahat ay magstayo in reverence to the reading of the Word of God. Verse number 9. 2 Corinthians 12, verse number 9. Ang sabi po ng Bible, and he said unto me, this is Apostle Paul writing the book of 2 Corinthians. This is the second time he is writing to the Corinthian believers. At ang sabi niya dito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ulitin ko yon. My grace is sufficient for thee, and my strength is made perfect in weakness. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapakababa po kami at kinikilala ng aming sariling walang kabuluhan sa inyong harapan. Pero sa inyong biyaya, tulungan niyo po kami, Panginoon, na masumpungan po namin ng kasaganaan ng inyong pong pagpapala sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan po namin ang inyong mensahe para sa amin ngayong umaga. May you be glorified and may you get all the honor this morning. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. Dito ay sinabi ni Apostol Pablo kung ano ang sagot ng Panginoon sa kanya matapos na hilingin niya sa Panginoon na tanggalin yung kanyang kapansanan. Yung mga bagay na nagpapabigat sa kanya
para malaya siyang makapagministeryo sa Panginoon, para magamit niya ng maayos yung kanyang katawan. Kung kaya't hiniling niya sa Panginoon na tanggalin niya yung kanyang thorn in the flesh. Pero hindi tinanggal ng Diyos. 3 beses hiningi ni Apostol Pablo ang tanggalin yung thorn in the flesh. And God, 3 times, hindi niya tinanggal. He denied the request. But God said, "My grace is sufficient for thee." Sapat ang aking biyaya sa iyo. For my strength is made perfect in weakness. Natin na parang nawawalan na tayo ng pag-asa to the point we tend to ask, "Lord, nandyan pa ba kayo?" Matagal-tagal na rin ang aking pagdurusa sa buhay. Marami na rin akong sakripisyo. Nagtatapat naman ako sa inyo, pero bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang aking buhay? To the point na nagdududa na tayo kung talaga bang merong Diyos. At kung merong Diyos, nasan siya? Nandyan pa ba kayo? But God said, "My grace is sufficient for thee." Yung biyaya ko ay sapat para sa iyo. Sadyang lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ng kanya-kanyang kabigatan sa buhay para may pamalas ng Panginoon kung gaano kasapat ang kanyang biyaya. Then, ang sabi niya, "For my strength is made perfect." Yung kapangyarihan ng Diyos ay nagiging ganap sa panahon ng ating kahinaan. May mga pagkakataong hindi natin maintindihan ang pagkilos ng Panginoon sa mga buhay po natin. But on the long run, we will come to realize that God's grace is indeed sufficient. Sapat talaga ang biyaya ng Panginoon. Kailan lang po, mayroon akong kakwentuhan. Ang sabi niya, "Pastor, hindi ko naintindihan bakit maganda naman ang buhay namin, pero parang kayod pa rin kami ng kayod, na parang hindi sumasapat yung kinikita namin. Kung tutuusin, nakakakain kami 3 beses maghapon, nakakatulog kami ng maayos sa gabi. Okay naman yung buhay namin, pero bakit kailangan pa rin namin kumayod ng kumayod? Samantalang ibang mga tao, maghapon, wala namang ginagawa, pero nabubuhay sila." Ang sabi ko sa kanya, mahirap maintindihan ng ordinaryong tao yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos ay pinapaulan niya sa mga masasama at sa mga mabubuti. Ang patak ng ulan ay bumabagsak sa masaganang lupa at sa tigang na mga lupa. That is the grace of God. Ang pagkakaiba lamang, tayo nire-recognize natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi katulad ng maraming mga tao, nagiging mabuti ang Diyos sa kanila. Nararanasan nila yung masaganang biyaya ng Diyos, and yet sa kabila ng mga yon, hindi nila nare-recognize galing sa Diyos ang mga yon. And I think it's only right, tama lang, na kilalanin natin na lahat ng tinatanggap natin sa buhay natin ay biyaya talaga ng Diyos. Aminin man ng tao o hindi, kilalanin man ng tao o hindi, i-recognize man nila o hindi, biyaya pa rin, yun ang Diyos. Hindi natin pwedeng tanggihan. Kahit hindi paniwalaan ng tao, hindi nangangulugan na, hindi na magiging totoo. Kahit sabihin ng tao, hindi ito biyaya ng Diyos, biyaya pa rin yun ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin ng isipan o ng opinyon ng sinumang tao yung biyaya ng Diyos sa mga buhay po natin. Because God's grace is always sufficient. And at the end of the day, ang kapangyarihan pa rin ng Panginoon ang siyang mananaig. Akala ng tao, mapapasubalian niya ang existence ng Diyos sa kanyang katalinuhan. Gaano man po katalino ang tao, hindi nila pwedeng i-deny that God indeed exists. And that God is a gracious God. Diyos ng biyaya. Pinapaliwanag ko po ito sa inyo para magkaroon po tayo ng picture what kind of God we are worshiping. Anong klaseng Diyos ang sinasamba po natin ngayong umaga? Meron pong mga tao na ang gusto nilang Diyos, sila yung magdi-define
Ayaw nilang paniwalaan ng Diyos na laging kumokontra sa kanila. Ayaw nilang tanggapin ang Diyos na maraming pinagbabawal sa kanila. Ang Diyos na gusto nila ay yung pumapabor sa klase ng buhay na meron sila. Yun ang klase ng Diyos na gusto nila. Pero ang Diyos na pininiwalaan po natin, wala po siyang ibang ninanais sa atin kundi yung ikabubuti po natin. Oo, aminin po natin na pag Kristiyano ka, ang daming bawal. It's for our own good. Sa ikabubuti po natin. Wala pong ipagbabawal ng Diyos sa atin na ikakasama natin. It's all for our own good. Sa ikabubuti natin palagi. Minsan mahirap maintindihan yun eh. Pero pag naranasan mo na kung gaano kadakila ang kabutihan ng Diyos sa atin, kapag nandun ka na sa sitwasyon na parang imposible nang umayos yung buhay mo, then all of a sudden, sinubukan mo ang magtiwala sa Panginoon, then nag-transform ang buhay mo, dun mo nakita na dakila talaga ang Panginoon. Having said that, I want you to open your Bibles in the book of John chapter 6. Book of John chapter 6. Ito po talaga yung pag-aaralan po natin. Background lang po yun para magkaroon po tayo ng idea kung sino talaga ang Diyos sa ating pong buhay. God loves to demonstrate His power. Gustong-gusto ng Diyos na ipinamamalas niya yung kanyang kapangyarihan sa tao. Kapag magaling ka, matalino ka, mahusay ka, mayaman ka, maimpluwensya ka, makapangyarihan ka, at may mga nagagawa kang mga malalaking mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, yung glory ay nasa iyo. Ikaw, yung nakikita ng tao, kaya niyan kasi ganito siya. Nagagawa niyan kasi marami siyang pera. Na-achieve niyan kasi matalino siya. Hindi nila nakikita ang Diyos. Ang nakikita nila ay ang husay ng tao. Pero ang Diyos, para maipakita niya kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kakapangyarihan, dadaling ka niya sa isang sitwasyon sa buhay mo na wala kang magagawa, liban na mag-intervene ang Diyos. At kapag merong nangyari sa buhay mo, hindi mo masasabing magaling ka sapagkat alam mong sarili mo hindi ka magaling. Pag merong nangyari sa buhay mo, hindi mo masasabing nagawa mo yun kasi matalino ka sapagkat alam mo sarili mong hindi ka matalino. Isa lang ang pwede mong ituro, ang Panginoon. Ang kamay ng Diyos ang may gawa nito. God loves to demonstrate His power. So dadaling ka niya sa panahon ng buhay mo na kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, wala kang magawa. Liban na ang Diyos mag-intervene. Because God loves to demonstrate His power. Dito sa John chapter 6, mababasa po natin ang isang passage sa Bible which shows us how great God is. Kung gaano kadakila ang Panginoon. This is a popular Sunday school story that's often being taught to children. Ilang beses na rin po natin itong pinag-aralan. Pero gusto ko pong pag-aralan muli natin ngayon because it's only appropriate na i-drive yung okasyon po natin ngayong umaga on the right direction. John chapter 6 verse 1. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Pansinin po ninyo, dalawa pong dagat ang binanggit po niya dito. The Sea of Galilee and the Sea of Tiberias. Sino po dito nakapunta na ng Tagaytay? Nakakita na sa Taal Volcano? Okay? Yung Taal Volcano, saan po siya matatagpuan? Sa Tagaytay, siyempre. Napapaligiran ng anong tawag sa tubig na yon? Taal Lake. Bakit siya tinawag na lake? Any idea? Fresh water. Walang alat. Very good. Genius talaga si Brother Oscar, ano? Fresh water. Walang alat. That is the difference between the sea and the lake. Yung sea, salt water. Yung lake, fresh water.
Ngayon, gusto ko pong maintindihan po natin, i-expository po natin itong mga verses po na ito. Sea of Galilee and Sea of Tiberias. At ang pagkakasabi ng verse 1, na parang iisa lamang sila. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Sea of Galilee, na siya ring Sea of Tiberias, sabi niya. Now, we have to realize na yung Galilee is a small body of water. And the Sea of Tiberias is a larger body of water. So, itong Tiberias na to, ito po talaga yung dagat. Salt water. Pero yung Sea of Galilee is a fresh water. Kaya hindi ito matatawag na dagat. This is a lake. Lawa po ito. Yung Sea of Tiberias, nakakonect po yun doon sa Sea of Galilee. Naging lake po yung Galilee yun sapagkat para siyang cove na nakakulong lang. Kaya naging lake siya. Hindi nagpopondo yung alat tubig ng dagat doon sa cove na yun kung kaya't hindi siya maalat. Fresh water siya. Yun po yung Lake of Galilee. So, kailangan nating maintindihan, Sea of Tiberias, ito po yung dagat talaga. Then malapit sa inland ay meron pong lake. Ito po yung Galilee. Tinatawag din siya na Sea of Galilee sapagkat connected siya dun sa Sea of Tiberias. It is the same body of water. Ang pagkakaiba lamang, fresh water yung Galilee. Yung Tiberias, salt water. So it's the same body of water. No wonder sinabi ng Bible, Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. They are the same body of water. Okay? Verse number 2, and a great multitude followed him. Yung multitude, maraming tao na ito. Pero yung sabihin na great multitudes, ibig sabihin, maraming tao. Mamaya, makikita natin kung gaano kadami itong tao na to. Because they saw His miracles. Bakit sumusunod ang maraming tao sa ating Panginoon? Because of His miracles. Ang tao talaga mahilig sa milagro. Minsan, kahit hindi totoo ang sinasabi, pag nakapag-perform ng miracle, nagiging totoo na lahat ng sinabi niya. Dahil sa miracle. At ito yung reason ng maraming mga tao kung bakit sumusunod sila sa Panginoon. Kung tatapusin po natin yung buong chapter 6, makikita natin sa mga preceding mga verses niya, sumusunod sila sa Panginoon, hindi dahil sa nire-recognize nila ang ating Panginoong Yesus na Diyos. Sumusunod sila dahil dun sa mga miracles. Marami siyang pinagaling na merong sakit at ngayon, papakainin niya po itong maraming mga tao. Susunod na mga talata, gusto nilang gawing hari ang ating Panginoon by force. Bakit? Sapagkat kaya niyang magpakain. Hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo maghahanap buhay. Papakainin tayo ng taong ito kung gagawin natin siyang hari. Pero hindi yun ang nasa plano ng Panginoon. Verse 3, and Jesus went up into a mountain, and there He sat with His disciples. Umupo siya kasama ng kanyang mga disipulo. Okay? Nakaupo siya. Take note of that. Umupo. Verse 4, and the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Malapit na po yung Passover. Ito po yung pangilin. Now once a year, lahat ng mga Hudyo ay pupunta po sa Jerusalem to celebrate the Passover. Ano po yung Passover? Kinakememorate po nila yung panahon na yung 2 million Israelites crossed the Red Sea. They passed over the Red Sea. Inaalala nila yun every year para maitanim sa isipan ng mga Hudyo at sa mga bagong generations ng mga Jews kung anong ginawa ng Panginoon para sa kanila.
Verse 5, when Jesus then lifted up his eyes, nakaupo siya at tumingin siya sa crowd, saw a great company come unto him. Maraming mga taong sumusunod sa kanya. He saith unto Philip, ang sabi niya kay Philip, whence shall we buy bread that this may eat? Ito pong event na to was also recorded in the book of Mark, chapter 6. Pupunta kayo sa book of Mark, chapter 6. Doon sa ending verses niya, mababasa nyo. Same event, na-record din ni Mark. At tinanong din ng ating Panginoon, si Philip doon. 12 disciples kasama ng Panginoon, bakit si Philip ang tinanong niya? Bakit hindi si Judas? Siya yung treasurer, siya yung may hawak ng pera. Bakit si Philip ang tinanong niya? According to the historian Josephus, si Philip ay taga doon po sa lugar na yon. Ang bayan po niya ay Bethsaida. 14 kilometers doon sa dalampasigan ng Galilee. 14 kilometers. So kung magta-travel ka from here, 14 kilometers dyan, makakarating ka ng Lawakamulag, palengke ng San Jose. Kapag ikaw ay taga doon sa lugar, kabisado mo lahat. No wonder si Philip ang tinanong ng Panginoon kung saan bibili ng tinapay para mapakain yung maraming mga tao, because Philip is in that place. Philip is from that place. Kabisado niya lahat. Alam niya kung nasan yung 7-Eleven. Alam niya kung saan yung nagtinda ng mga lechon manok. Alam niya saan mga gasolinahan. Alam niya saan ang mga grocery. Alam niya saan ang bentahan ng mga bigas. So, kailangan nila ng pagkain. Sino yung tatanungin niya? Yung taong nakakaalam ng lugar. Yung mga local store doon, alam niya kung saan. So, he asked Philip. Because Philip has the answer. Pero hindi yon. Ang purpose ng ating Panginoon, verse number 6, to prove Him. To prove Him. Ang sabi ng Panginoon kay Philip, Philip, we have the multitudes here. Establish muna natin ilan yung multitudes. Verse 10, and Jesus said, make the man sit down. Now there was much grass in the place, so the man sat down, in number about 5,000. Ilan po yung mga kalalakihan? 5,000. I wonder, bakit hindi binilang yung mga women? Yung mga children? Alam niyo kung ano yung sagot? Sapagkat sila yung pinakamadaling bilangin. Dahil sila yung pinakakonte. Yung mga kababaihan, mahirap po silang bilangin. Bibilangin mo siya, maya-maya, nandun na siya kasi mahilig magmaharites no? Hindi, biro lang. Mahirap bilangin ng mga kababaihan sapagkat mas marami sila kaysa sa mga kalalakihan. Kahit saan ka magpunta, outnumbered palagi ang mga kalalakihan. Dito lang sa church natin, no? Mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Ang nakakalungkot dito, kokonti na nga lang ang lahi natin, lumilipat pa sa kabilang kanto yung iba. Gusto nilang maging babae din. Ngayon yung mga bata, kung mas marami yung mga babae kaysa sa mga lalaki, yung mga bata mas higit na mas marami kaysa sa mga babae. Mas malaki yung bilang nila. Ang binilang lang yung mga lalaki sapagkat sila yung pinakamadaling bilangin. At ang nabilang nila, 5,000. Ilang kaya yung mga kababaihan? I-assume na lamang natin na itong mga men na to ay may mga asawa. So that's 5,000 already. E paano yung ibang mga babae na sobra? O sabihin natin, kalahati sa kanila. Kasi palaging ganun ang ratio Kung 10 yung lalaki, 15 yung babae. Kung 100 yung lalaki, 150 yung babae. So, doon pa lamang makikita mo na
kung ano yung approximate number ng mga lalaki at mga babae. So we are assuming meron na tayong 13,000 lalaki at mga babae. How about the children? Bawat mag-asawa, sabihin na lang natin merong 2 anak, hindi uso yun dun nun. Ang uso nun, padamihan ng anak. Ngayon na lang nauuso yung 2-3 lang ang anak. Survival mode eh. Nung panahon na yon, pinakamababang bilang ng anak, 10, patas. Madami yung mga anak ng mga tao noon. Sabihin na lang natin, pinakamababang bilang, 10 kada mag-asawa. So meron tayong 5,000 na mag-asawa times 10. Ilan yun? 10 times 5. So 50,000. Tama yung math ko, tama ba? 5,000 times 10, 50,000. O yung sobrang mga babae pa, 3,000. Sabihin mo na lang, 50,000 na lang. 50,000. Yun yung pakakainin nila. So yun pa lamang, malaking problema na. He asked Philip, Philip, 50,000, papakainin natin. Anong gagawin natin? Saan tayo bibilin tinapay? Para mapakain yan. So Philip now is confronted with a problem. Katulad natin, may mga inaharap din tayong mga problema sa buhay natin. At yung mga problema po natin, iba-iba. Merong maliit, may malaki, may sobrang laki, may ubod laki, merong hindi mo na alam ang gagawin mo. So ano yung usually ginagawa natin when we are confronted with a problem? Number 1, we try to avoid problem. Kung pupunta po kayo sa Mark chapter 6, verse 35 and 36, etong sagot ni Philip sa Panginoon. Send them away. Papuntahin mo sila sa malalapit na mga nayon para makabili sila ng makakain nila doon. He wants to avoid problem. That is the easiest way. When you are confronted with a problem, you try to avoid it. Di ba? Kapag may padating na mga problema sa buhay natin, the first thing we wanted to do is to avoid that problem. Remember, tinanong siya ng Panginoon to test him. At pagkatapos yun ang sagot niya sa tanong, send them away. Then second, ginamit ni Philip yung kanyang knowledge. He calculated his resources. Sabi niya, Lord, meron tayong 200 penny dito. Kung bibili natin lahat ito ng tinapay, hindi po sasapat. Kahit bigyan natin ng tigkakaunti lamang ang bawat isa sa kanila, hindi pa rin sasapat. How much is 200 penny? A penny is a day's wage. Sahod po maghapon na trabaho yung isang penny. So yung 200 penny is more or less 10 buwan na sahod ng isang ordinaryong laborer. 10 buwan na sahod. Magkano sahod ng teacher ngayon? Sir Jonas, magkano sahod mo? Magkano? Magkano sahod ng teacher ngayon? O, 20,000 times 10 months. 100,000. Ibibili mo ng tinapay yung 100,000. Mapapakain ba yung 50,000? Hindi, di ba? O, gumagana na yung calculator nyo sa isip nyo. 100,000. Magkano isang supot ng monay? Ganyan. Yung isang pandesal ngayon, magkano na? 5 piso na po. 5 piso na po. Wala na pong mura ngayon. 5 piso. So, kung bibigyan mo sila ng tigi-tigisang pandesal, that is 50,000 pieces of pandesal times 5. Magkano yun?
250,000. Eh, ang pera nila magkano? 100,000 lang. Kulang na kulang. Kung tigisang padisal lang. Depende pa sa appetite. Yung iba, 10 badisal kulang. Di ba? So that's the problem. He calculated. Di ba kapag may problema tayo, ang unang-una nating ginagawa, we try to avoid it. Kapag hindi mo ito maiwasan, titingnan mo ngayon, susunod, yung resources mo, kung ano yung kaya mong gawin towards that problem. So tiningnan ni Philip kung magkanong pera meron. 200. Lord, kulang. Di ba yun ang una natin titingnan? Kung magkano yung pera natin, may pera ba tayo sa bangko. Kung wala talaga, ang susunod doon, kung kanino ka makakalapit. Sino yung malalapitan mo? Maihingan mo o mautangan mo, basta ma-resolve yung problema. Then, kapag wala talaga, dito na papasok si Andrew. Verse 7. Na-discuss na natin yun. Verse 8. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him. So ito yung pangalawang pagkakataon na si Andrew nabanggit na naman sa Bible. Yung unang pagkakataon na nabanggit si Andrew, pinapakilala niya ang Panginoon kay Peter. Si Andrew ang nagdala kay Peter sa Panginoon. At ngayon, binanggit uli yung pangalan ni Andrew, may dinadala na naman siyang tao sa Panginoon. Verse 9, there is a lad here. Di ba? Pag may problema, you try to avoid it. Pag di mo maiwasan, you calculate your resources. Ngayon, pag kulang pa rin, maghahanap ka ng makakatulong. Oh, here comes Andrew. There's a lad here. Lord, may bata dito, meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Ngayon, anong klaseng tinapay yun? Hindi po yun pandesal, hindi yun kababayan, hindi yun pag-ibig, hindi monay, hindi pandilemon, hindi pandikoko. These people are Jewish people. Very common sa kanila na kapag nagbaon po sila ng tinapay, always unleavened bread. Yung tinapay na yun ay wala pong lebadura. Sino po sa inyo nakakain na ng biskotso? Maraming hindi pa tao dito. Ano? Pag di ka pa nakakain ng biskotso, di ka pa tao. Yung biskotso, manipis na matigas. Tapos merong asukal ata. Ibabaw nun. Pag kinain mo, maraming crumbs na nalalaglag. Parang ganun, pinakamalapit. Yun yung tinapay na dala nung bata. 5 pieces. Barley loaves, 5. And 2 fishes. Anong klaseng isda to? Yung Lake of Galilee, because this is a fresh water, again, according to the historian, si Josephus, mayaman na mayaman yung Galilean Sea sa isda na kung tawagin po natin sa local language natin, tilapia. And most likely, yun po yung isda na dala ng batang yun. 5 biskotso at saka 2 tilapia. Ang sabi ni Andrew, Lord, meron pong isang bata dito, meron siyang 5 isda, 5 tinapay, at 2 isda. 50,000, 5 loaves and 2 fishes. What are they among so many? Pero yung bata, he was willing to give. Kaya ang Panginoon, willing-willing siya sa mga bata. Because the heart of a child is always sincere. Kahit alam nung bata, logically speaking, hindi sasapat yung 5 tinapay at 2 isda para pakainin yung 50,000 crowds. And yet, he was willing to give. Willing pa rin siya. Ibinigay niya sa Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda. Lord, hindi ko alam paano niyo pakakainin yan, pero ito, willing kong ibigay. Anong sumunod na mga nangyari? Verse 10, and Jesus said, make the man sit down. Bago pa man nag-transpire yung
Problema, alam na ng Panginoon kung anong gagawin niya. Make the man sit down. Now, there was much grass in the place, so the man sit down in number of 5,000. And Jesus took the loaves. Kinuha ng Panginoon yung tinapay. May I remind you, the Lord does not need the bread. He spoke the world into being. He spoke the sun into being. Lahat ng mga bituin, mga hayop, mga ibon, ang karagatan, sinalita lang ng Panginoon, lumitaw lahat yan. He can spoke bread. Hindi niya kailangan ng tinapay ng bata. Pero bakit niya kinuha? Yung tinapay ng bata. Yun po yung gusto ko pong makita niyo ngayong umaga. Bakit niya kinuha yung tinapay ng bata? Because God wanted to give us the opportunity to participate in what He's about to do. Kung merong gagawing dakilang bagay ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataong makasama, makapag-participate doon sa great na gagawin ng Panginoon. Kaya ng Panginoon pakainin lahat ng mga yon. Sasabihin lamang niya, let there be bread. Pero hindi niya piniling gawin yon. Kinuha niya yung tinapay ng bata. And because of that, that child was able to witness the miracle of Jesus. At ang kagandahan nun, tinapay ng bata ang ginamit niya. Tinapay ko yun. Sa akin galing yun, yung ginamit ng Panginoon. Napakain yung 50,000, sa akin galing yung tinapay na yun. Bahagi ako ng miracle na yan. Ayaw niyo ba na kung ang Panginoon gagawa ng dakilang bagay, kasama ka? Ang nakakalungkot sa atin ng mga mananampalataya, merong gagawin na dakilang bagay ang Panginoon, may malaking bagay na mangyayari, pero nanonood ka lang. Spectator ka lamang. Hindi ka participant. I don't know about you, but I do believe God is about to do great things in this church. At hindi ko palalampasin yung pagkakataon, hindi ako makabahagi. Kung tatayo yung bantayog ng ating pananampalataya sa lugar na to, gusto kong tumayo minsan sang araw nang nakatingala ang aking noo, sabihin ko, bahagi ako ng miracle na yan. Kahit wala tayo, itutuloy ng Panginoon yung mga dakilang bagay na gagawin niya. Kahit hindi tayo magbigay, tatayo yung gusaling yun dito. Sapagkat dakila ang Panginoon. Kung kaya niyang pakainin yung 50,000 crowds with 5 loaves, kahit sa ilang sentimo lang, naniniwala kung kayang itayo ng Panginoon yung gusali natin. Because God is great. So anong ginawa ng Panginoon? Verse 11, and Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed to the disciples. And the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes, as much as they would. Kung gaano kalaki yung appetite ng bawat tao, yun ang ibinigay nila. Di ba, last Sunday natanong ko sa inyo kung sinong nakakain na sa mang inasal. Nung araw, nung bata-bata pa ako, malakas ang aking metabolism, nakaka-anim na kanin ako doon. Ngayon, 3 na lang, nahihilo na ako doon sa pangatlo. Takaumata na lang. Kung ano yung appetite ng bawat tao, yun ang binigay sa kanya. Kung kaya mong umubos ng 100 tinapay, 100 tinapay binigay sa kanya. Ilang isda ang kaya mong ubusin? Kung 10 isda, 10 isda ang binigay sa kanya. Remember, 5 loaves and 2 fishes. Hindi na-record in details kung papaanong pinerform ng Panginoon yung miracle. Basta sinabi ng Bible, nagpasalamat ang Panginoon at pagkatapos binigay niya sa mga disciples, yung mga disciples dinisibute sa mga tao. At lahat, ang sabi sa verse 12, nabusog lahat.
When they were filled, nabusog lahat, He said unto His disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. May sobra pa. Paano kaya yun? Yung uutusan ko si Gab, Gab, bili mo nga ako ng tubig dyan, o ito yung 5 piso. Yung tubig, 10 piso, binigyan ko siya, 5 piso lang. O yung sukli, may sukli pa. Pinakain ng Panginoon yung 50,000 crowds with 5 loaves, tapos may sobra pa. Ang sabi sa mga disciples, ipunin nyo yung crumbs. Yung sobra, ipunin nyo. At ang sabi ng Bible, they were able to gather 12 baskets. Yung basket nila, hindi katulad ng mga basket natin ngayon. Ganyan lang kalalaki. Ang basket nila, during that time, yun yung mga basket na sinasabit nila sa ulo nila. Sa likod yung basket, sasabit sa ulo yung basket. At yung basket na yun, ang kakontemporary niya sa ating modern basket ay yung tinatawag nating kaing. Alam niyo kung ano yung kaing? Ano yung kaing? Kaing. Tiklis. Okay, sorry. Ganong kalaki yung basket. Basahin natin. Verse 13, therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. Ngayon, sa palagay nyo, kanino napunta yung 12 baskets? Tiggi-tigisa ba yung mga disipulo? Hindi naman sa kanila galing yung tinapay Yung 12 baskets, ibinigay dun sa bata. He only gave 5 pieces of bread and 2 fishes. Nung matapos na ang Panginoon na gamitin yon, nung ibalik sa kanya yung baon niya, 12 baskets full. Di ba napakadakila ng Panginoon? Huwag mong isipin na kapag nagbigay ka sa Panginoon, malaking kawalan sa iyo. Malaking kabawasan sa yaman mo. Sapagkat kapag nasa puso mo talaga ang pagbibigay sa Panginoon, God will make sure babalik ito sa iyo mas higit pa doon sa binigay mo sa Kanya. Because we have a big God. We have a great God. Alam niyo kung anong gusto ko sa miracle na to? Yung bata, willing siyang ibigay. Lord, 50,000 yung pakakainin mo. Isang tao lang ang mapapakain nito. Pero sige, kung magagamit mo, gamitin mo. Bahala ka na. He was able to learn to trust the Lord. Natutunan niyang magtiwala sa Panginoon. Minsan nakala natin, very insignificant yung mga binibigay natin sa Panginoon. Hindi makakatulong. Baka isang supot ng simento lang, hindi niya mabibili. Well, guess what? We have a great God. Kayang padamihin ng Panginoon yung mga malilit na bagay na nabibigay po natin sa Kanya. And we have a generous God. Kung hindi pa sapat, yung masaganang biyaya na naranasan ng Panginoon sa buhay mo, subukan mo siya ngayon para makita mo. Sapagkat ang Panginoon, He loves to demonstrate His power. Kung kailan mahinang-mahina ka, kung kailan walang-wala ka, and yet, doon mo nagawang magbigay. Ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness.